Sa loob ng ating mga kamay, hawak natin ang mundo. Ngunit sa likod ng kaginhawaan ng online shopping, may nagkukubling panganib. Libo-libong Pilipino ang nabibiktima taon-taon ng online shopping scams. Hindi lang ito istatistika. Kasama rito ang ating mga estudyante, ating mga manggagawa at lalo na ang ating mga magulang na nagpapakahirap. Kilalanin natin si Aling Maria. Si Aling Maria, isang single parent na may 2 anak. Ang bawat sentimo ng kanyang kinikita ay may nakalaan na pangarap. Bulong niya sa sarili. Konti na lang, makukumpleto ko na ang pambayad sa tuition ni Joy. Sana makabili na rin ako ng cellphone na magagamit niya sa online class. Isang araw, nakakita siya ng patalastas online. Isang murang-murang gadget. Ang sabi niya, "Ay, ang mura! Tama ito, makakatipid kami." Agad siyang nakipag-usap sa seller. Ang mabilis at nagmamadaling sagot ng seller. "Ma'am, last stock na po ito. Kailangan niyo pong mag-direct transfer agad. Hindi po kami tumatanggap ng cash on delivery." Sa pag-asang makakatipid, ipinadala niya ang buong halaga. Ngunit pagkatapos ipadala ang bayad, ang seller biglang nag-offline. Wala na. Na-block si Aling Maria. Ang lahat ng kanyang ipon naglaho na parang bula. Lumapit ang kanyang anak at sinabing, "Ma, di ba sabi mong bibilhan mo na ako ng phone? At anong handa natin sa Pasko, Ma?" Ang tanging nasagot ni Aling Maria habang niyayakap ang anak ay, "Anak, pasensya na. Nascam ako, anak. Nawala lahat ng inipon ni Mama." Ang karanasang ito ay nagpapatingkad sa malaking suliranin. Una, ang kawalan ng mahigpit na identity verification. Pangalawa, ang kawalan ng agarang proteksyon ng mamimili sa direct transfer. Ang resulta, nasisira ang tiwala sa online shopping, nalulugi ang mga lehitimong negosyante at nagdurusa ang mga biktima, lalo na ang mga low-income na mamamayan. Kaya naman naninindigan tayo. Ang advokasiyang ito ay nananawagan para sa solusyon. Sa online platforms, paghihigpit ng ID verification. Kailangan ng verified badges at tulungan ang PNP Cybercrime Group. Sa ating gobyerno, mas mabibigat na parusa para sa online fraud. At sa bawat Pilipino, gumamit ng secure payment options tulad ng cash on delivery o platform-protected transactions. Ang online shopping scam ay seryosong isyung pang-ekonomiya. Ang kaso ni Aling Maria ay boses ng libo-libong Pilipinong nagdurusa. Kailangan natin ng sama-samang aksyon. Ang gobyerno, ang online platforms at tayo. Ang mga mamimili, tayong lahat ay may pananagutan. Mula ngayon, maging mapanuri, maging matalino. Protektahan ang inyong sarili, protektahan ang inyong pamilya laban sa online scam. Isulong ang ligtas na online shopping para sa bawat Pilipino.